Sobrang sarap nito mga kabayan. Pamilyar ba kayo sa putong ito? Pwedeng putong kasaba, putong balanghoy, or putong kamuting kahoy. Iyon ang mga tawag sa iba't ibang lugar. Pinalamanan lang natin to ng bukayo. So, may palaman man o wala, talagang masarap talaga siya. Bata pa lang ako, super favorite ko na tong puto na to. So, ano pang inaantay natin? Gawin natin. Let's go! So, ito na nga, good morning, good morning, good morning. So, meron tayong isang perasong kamuting kahoy. Then, nakahanap tayo ng, ayan, buko shredded sa Philippine Store. Hindi pa kasi ako nakakahanap ng nyug dito. Kaya yun, buko shredded muna yung ating gagamitin. So, ganito, nag-init tayo ng kawali. So, nilagay na natin ang ating buko shredded. After niya, nalagyan na rin natin ng asukal, ihahalo na natin. So, itong akin nilagay, i-optional lang. Nakabili kasi ako ng coconut shredded. Parang pampadagdag lang na lasang nyog talaga. Pero pwedeng kahit wala yan. Pwedeng lang, asukal na brown. Paghalo-haluin lang natin. So, iwan natin sa mahinang apoy. At habang nakasalang, balatan na natin ang ating nag-iisang kamote. Ako po naman, Diyos ko po naman, Rudy. Napakapuro lang kutsilyo. At kuha tayo ng backup. At yan, nagpalit na nga tayo ng kutsilyo. Sana naman matalas-talas na ere. At yan, titignan niya natin kung ilan ang magagawa nating puto dito sa isang pirasong kamote. At ganito nga ang tamang pagbalat. Ganere. Turo pa yan sa akin ng aking nanay. O, ihiwain mo muna ang balat ng ilang piraso bago mo ganyain. O, para mabilis. O, kita nyo baga, napakabilis ano. So, pinagdalawan natin. Ang gagawin natin dito ay huhugasan. At ito, may gidgaran tayo. Ay nga lang, matrabaho talaga gawin to. Pero masarap. Yan, gagidgarin muna natin ang ating mga kamuting kahoy. Alam nyo ba ang sikreto sa masarap na pagluluto sa umaga? Ay gayaan walang suklay-suklay. Yan, dapat seryoso. Silipin na rin natin ang ating bukayo kung okay na. Malamang konti na lang to okay na. So, after nga gidgarin ang ating kamote, kumuha tayo ng malinis na tela or katsa. Pigaan natin ang ating kamuting ganere. Yan, dapat ganere ang itsura. Yan, yan. So, ulit-ulitin lang natin hanggang sa maubos ang ating kamote. So, after natin matapos magpiga, so ito na ang ating kamuting kahoy na ginadgad at pinigaan. So, gagawin natin, hihiwalay-hiwalay lang natin siya para maging crumbs siya. Para hindi siya maging dikit. Dapat sirain mo pagiging closeness nila sa isa't isa. Closeness? Meron na rin tayo nakaprepare dito na malinis na lata. So, dapat mababa lang ang lata natin. Kaya lang, ito lang ang ating available. So, lalagyan lang natin ng margarine. Basta may butas yan sa ilalim. Tapos, lagyan na natin ng kamote na ginadyad. Tapos, lagyan natin ng palaman. Palamang bukayo yan yung niluto natin kanina. Tapos niya, lagyan ulit natin ng kamote sa ibabaw. Tapos, yung pag okay na, yung isang lata naman. So, paulit-ulit lang ang ating pattern. At yun, alam nyo ba mga kabayan, patapos na ako nung aking naalala. Hindi ko pala nalagyan ng asukal ang aking kamote. So, ang ginawa ko, binalik ko uli yan at nilagyan ko uli ng asukal. Dapat kasi merong halong asukal ang kamote natin para medyo manamis na mes. Muntik nang maisalang ng walang katamis-tamis. Alam niyo naman tayo mga kabayan, ang inyong lingkod ay napakaswet. Kaya dapat hindi makakalimutan ng asukal. At pagkayari nga dinalay-dali ko na ang paglagay ulit. Binalik ko ulit sa lata ng katulad ng unang pattern natin. Kamote tapos bukayo at ay kamote ulit. At yaan pakayari nakagawa tayo ng 3 lata. Ayan ay malalaki naman. So sa isang kamote na medium, 3 puto ang malalaki ang iyong magagawa. At wag nga ba inaantay? Arat na at isalang na natin sa steamer. Pakuluan natin ng 30 to 40 minutes dahil sa makapal siya. At pagkayari na, napakasarap. Sobrang sarap pakiwari ko, kailangan mo muna maglista ng pangalan bago ka tumikim neto. At baka pakatikim mo yung makalimutan mong pangalan mo at saan ka nang galing, ano? Siya, paano? Hanggang dito na laang. Abay, gawin nyo na eret, napakasarap.